Mukhang wala pang ginagawa, parang ano na eh. Mukhang suspect na agad ba kababayan? Oh, nagsumbong daw siya sa kanang nanay. Nay, kinulam ako ni Lisa. Oh. Baka binalik ni Sarah ang kulam mga kababayan, no? Kaya lumaki ang tiyan ni Madam Lisa. Pero, dati na ba yung malaki ang tiyan? Hindi natin nga nakita dati eh. Noong 2022 mga kababayan, di ba? Who are you, Admiral? Noong 2022 mga kababayan. Bigla na lang yung nagpapansin mga kababayan eh noong nanalo na si BBM, di ba? Dati-rati hindi nga natin yan kilala. Binalik ba ni Sarah ang kulam? Kaya lumaki ang tiyan, kaya natawag siya ni Maharlika na butod? In fairness, maiinggit nito si Dilima mga kababayan. Nabigyan ng saging si VP Inday Sara Duterte mga kababayan eh, habang nangangampanya siya. Ano ba yan? Lakatan? Latundan? Pero wala yung paborito ni Dilima eh. Yung saba mga kababayan, yung mga malalaki. Sinubo daw ng buo ni Dilima, sabi ni Jonel mga kababayan. Nagsusubuan ng saba. Hoy, Sara, pakiusap. Itago mo yung mga saging mo, ha? Baka bigla yung sakmaling ni Dilima. pero, mga kababayan, ang kinwento pala ni VP Inday dito sa kanyang rally doon sa Cagayan de Oro City. Ay! Feeling niya, mga kababayan, mayroong kumulam sa kanya. At ang kanyang pinagbintangan ay si Liza Araneta. Si Admiral, mga kababayan, na mahilig din ba sa saba? Saba din ba katulad ni Dilima o mga senyorita na saging ang mahilig nun si Admiral, mga kababayan? Ewan lang natin. Wala bang naka-powdered na ano, saging? Yung madali na lang hit-hitin na powder na saging mga kababayan, itimpla na lang ba? O, kayo naman. Pakinggan nyo po mga kababayan na ang sinabi ni Sarah na pangkukulam sa kanya. Oh, ang sabi niya mga kababayan, pumayat ba ako? Oh, kinulam kasi ako. Oh, yan talaga ang sabi ni Inday. Ni Liza Araneta. Oh, kinulam daw siya ni Lisa. Oh, Madam Lisa, kasuhan mo na naman ito. Humingi ka na naman ng tulong sa NBI. 2023 daw siya kinulam mga kababayan. December 2023. Iyak nang iyak ako sa aking nanay. Sabi ko, Nay! Kinulam ako ni Liza! Ang Admiral. Pero mga kababayan, hindi natin masisisi si VP Sara Duterte kung si Liza ang kanyang pinagbintangan dahil itsura pa lang ni Madam Liza mga kababayan. Mukhang wala pang ginagawa, parang ano na eh. Mukhang suspect na agad ba kababayan? Oh, nagsumbong daw siya sa kanang nanay. Nay, kinulam ako ni Liza. Baka binalik ni Sarah ang kulam mga kababayan, no? Kaya lumaki ang tiyan ni Madam Lisa. Pero, dati na ba yung malaki ang tiyan? Hindi natin nga nakita dati eh. Noong 2022 mga kababayan, di ba? Who are you, Admiral? Noong 2022 mga kababayan. Bigla na lang yung nagpapansin mga kababayan eh noong nanalo na si BBM, di ba? Dati-rati hindi nga natin yan kilala. Binalik ba ni Sarah ang kulam? Kaya lumaki ang tiyan, kaya natawag siya ni Maharlika na butod? Oh, ang sabi ng kanyang nanay, ang gamot niyan ay tatawid ka ng dagat. Kaya pinauwi siya ng Davao City mga kababayan ng kanyang nanay. Ako at mama sa Davao. Pinauwi siya sa Davao City. Kailangan daw ako kung dagat, nakatulungan magpasamisaya, magpatawag ko. And then magpa-albularyo na dapat mga kababayan. Okay ko.
Oh, kaya naman no, doon sa vlog ni Maharlika mga kababayan, ang sabi ni Maharlika ha, ewan na natin ayon sa kanyang mga puting ahas mga kababayan, ay nag-hire daw ng witchcraft. Yung mga buto doon sa Malacanang mga kababayan, galing pa ng Africa. Voodoo daw mga kababayan. Voodoo! Mayo 2024, ito na dito na dayunan. And then, 2024 mga kababayan, doon na talaga niya nasabi. Oo. Naoperahan ko. Oh, na parang kinulam na nga siya dahil naoperahan siya mga kababayan eh. Yan, ditanggal nila ang barang nila. Okay naman. Oh, dito daw mga kababayan, ang kulam, tinanggal daw. Okay na siya. Doon daw tinusok mga kababayan, malamang. Kaya pala mayroon siyang dito mga kababayan, scar. Oh. Oh. Tatay Digong! Oh, kumusta na daw si Tatay Digong? Hmm. Diba lang mo itong, diba naman pa niyo ako sa Manila? Nung nangampanya daw siya sa Maynila mga kababayan. Buhat na yan, yagaan dito. Oh, biniro ko sila doon eh. Yung mga taga Maynila daw mga kababayan. Kailangan mga distrito, away-away na po. Oh, pumunta daw siya doon sa mga distrito ng mga kongresistang mga kababayan. Tapos inaway-away ko sila. Yung mga congressman ng mga tulad ni na Abante, sina Joel Chua mga kababayan. Isa-isa na rally. Oh, sa isang rally. Tao na sa stage. Oh. Ay, bata. Pagpunta daw niya sa stage mga kababayan, mayroon ng bata. Na nanawag na ako, yan, nabiyaso. Na, Na bata. oh, maliit na bata mga kababayan, tinawag siya. Mga 8 years old. Oh, 8 years old. Kamanginan ko niya. And then sinabihan daw si Sarah mga kababayan. Dito mo ka na nakatingin na naku kayo ang kakuha at problema. Kailangan sa kakuha. Dahil na-feel daw ni BP Sara mga kababayan na napakalaki ang problema niya. Dahil ang sabi ng bata Dalhin mo pabalik si Tatay Digong dito sa ating bansa. pauwiin daw si Tatay Digong. Eto rin mga kababayan, mahirap kapag nagrarally dahil hindi makakadiretso ng speech si VP Sara Duterte dahil mayat maya mga kababayan nagsisigawan ang mga tao ng Duterte, 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 hindi mapigilan. Oh. Ang sarap sumigaw talaga ng Duterte mga kababayan Kaysa naman doon sa ipipilit nila mga kababayan na bibingag, BBM, BBM. Kahit pa hilingin ng mga kandidato mga kababayan, Duterte pa rin ang sigaw kahit BBM ang gusto nila. Wala ka rin ang bigay. Nalablano mo ko. Ikimnak ang Duterte sa Pilipinas. Oh, ang sabi daw ni Sara mga kababayan sa bata, kinidnap iyon si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ang tao sa kidnap sa ilangan dito sa Hague. So paano natin kikidnapin ulit? Doon sa The Hague at ibalik dito sa Pilipinas. Pilipinas. Kaya muna lang na ako muna ay mapil na ako ang pressure. Yan daw ang kanyang naisip na mga kababayan na feel daw niya ang pressure. Dahil napa-oo siya mga kababayan doon sa bata na iuwi mo na si Tatay Digong please. O napa-oo si Sara. Ikan sa katauhan. At hindi lang ang mga bata kundi ang mga tao rin mga kababayan. Na pinanghanglan, maulit Diyos, si President Duterte Binis at Na kailangan talaga maiuwi dito sa Pilipinas si PRRD. Kahapon, nawag niya sa kuha. Robot na. Nawag na ako sa kampanya. Tumawag daw si Tatay Digong mga kababayan sa kanya, nangumusta sa kanyang kampanya. Nautanan siya, usapan ang lagan. Ano na daw ang takbo ng kampanya? Suwayan ang natupa ang napulot, pero hindi kayo ko
kami din. Pero yun siya, Ang sabi ni VP Inday Sara, subukan lang natin ang 10 pa. naminaw na sila. Gusto ka lang ang mga Pero hindi talaga ako, hindi na naputol mga kababayan, hindi masyadong marinig. Pero ang sabi daw ni Tatay Digong, makikinig yan, yung mga tao, makikinig yan sa iyo. tao. Sakta lang sila. Kaya ako to. The vote straight mga kababayan ha, Duterte. Then, Kung kaya may mga alaw, nawag ko na siya sa kuha. and then nung nakaraang araw mga kababayan, tumawag na naman. Seryoso siya eh. Medyo seryoso. Bakit ang mood? Siguritan ko nangyayatan sa iya ang mga pagkaon. Baka walang kanin mga kababayan ang binigay na pagkain sa kanya. Dahil medyo seryoso si Tatay Digong eh. Baka gutom. Alam niyo naman, sa ibang bansa mga kababayan, tinapay lang at saka patatas. Siguro kwarta magpalit ko po pero. So mga nilapit na alaw, nawag ko na siya sa kuha. Tumawag sa kanya. Pag-uwi ko ako ng telepono, una, pero nakaon lang ako ang phone, ang sound. Kaya mo gawa sa number, hindi ka nadala sa number. Alam daw niya mga kababayan na ang tatawag si Tatay Digong dahil ang number iba. Minsan wala nang lumalabas doon sa screen. Sa number, Philippine number. Hindi Philippine number. Sa kapanawan sa iyong mga. Tumatuwan ako, hello, ano siya, hindi sana, imunin ang mga. Oh. Nung tumawag doon sa kanya mga kababayan, Inday Sara, tatay mo to. Ano po mga kuha? Oh. Kuha. Imunin ang mga. Ayun po mga kuha. Naaalala mo pa ba ako? Oh, tatay mo ito. Dati mabulong ko din nila eh. Oh, baka mabulok ako dito. Ayaw daw ko sa Huawei. Anak ko, Nare-remember kita, sabi ko. tapos ingon siya na sana siya, anak, unahon na niya pangutana ang kampanya sa mga senador, Tinatanong daw ni Tatay Digong kung kumusta na ang kampanya, yung mga senador niya. ang eleksyon, kampanya sa siyudad sa Davao, namutana siya, kumusta na ang katauhan, Kumusta na daw kayo? namutana siya, kumusta na ang pamilya. At kumusta na ang pamilya? Wala ang sequencing, pero ngayon sa iyahan, mga kamutana. Yan daw ang palaging tinatanong ni Tatay. Daghan! Daghan! Sa iyahan mga problema, kada adlaw dito, mga nagpapangutana kung kumusta na siya. Tungod lang ay hindi siya may baw, bubuhat o mga buluhaton sa sulod sa balay. Oh. At least baka babae ang problema lang daw ni Tatay Digong doon ay hindi daw